Mga kagoy, gagawa tayo ng sarili nating homemade kikiam dito sa bahay. At ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin, mga kagoy. Napaka-basic lang ng mga ingredients na gagamitin natin. Sa mga hindi nakakalam kung paano gumawa ng homemade kikiam, ituturo ko sa inyo. Napakasimple lang naman ang kakailanganin natin, mga kagoy. Ang kailangan lang naman natin dito ay isang mega sardines na malaki. At ang gagawin natin dito ay dudurog natin ito ng maigi hanggang mapina yung mga isda. Kahit anong sardinas po pala ang gamitin nyo, basta't malaki. Kung gagawin nating homemade kikiam, pwedeng itong inegosyo. At makakarami pa kayo ng gawa kapag kayo mismo ang gumawa nito. At kapag napino ng mga kagoy, saka naman tayo mag-ready ng mga sibuyas at bawang na gagamitin natin. Ihalo natin yan dahil wala tayong garlic powder at onion powder. Sa paggagawa pala ng kikiam, mga kagoy, dapat tansyado lahat. 3 mangkop lang ating gagamitin na merong all-purpose flour. Bali, hindi harina ang ating gagamitin dito. Ibubuhos lang natin yung 3 mangkop dito na all-purpose. Maglalagay rin pala tayo dito ng baking powder. Kakailanganin natin ito para medyo umalsa yung ating kikiam. Ilagay na rin pala ako dito ng konting magic sarap. At maglalagay rin tayo dito ng 3 itlog. Sinasabi ko sa inyo, mga kagoy, napakadali lang talaga gumawa ng homemade kikiam at hindi mo na kailangan pumunta ng palengke para bumili ng kikiam. Dahil sa bahay pa lang ay kayang-kaya mo nang gawin basta't meron kang mga ingredients. Kapag ginawa mo itong mga kagoy, talagang mag-e-enjoy ka sa paggawa talaga ng kikiam. Kapag nailagay mo na lahat ng mga ingredients, saka mo naman nahaluin. Para lahat ng nilagay mong sangkap ay mag-mix. Sa paggagawa natin ng kikiam, para lang tayo gumagawa dito ng tinapay or pandesal. Mag-add lang tayo dito ng konting toyo para yung gagawin natin kikiam ay magkakulay talaga. Ipag-mix lang natin ito ng ipag-mix. Kapag naging okay na siya, saka mo naman na yung shape rin ng kikiam. Naglagay pala ako dyan ng konting mantika sa kamay ko para hindi dumikit yung ating kikiam na ginawa. Ganyan lang yung gagawin natin, mga kagoy. Si-shape lang talaga natin siya na parang kikiam. Hanggang ganito na yung maging itsura ng ginawa mo. O loko, pwede na ako maging negosyante ng kikiam. Nakakarami na rin tayo ng gawa dito. Don't mind na, mga kagoy, kung medyo mataba na ako tignan. Konti na lang, papayat na ako. Nagtanggal pala ako ng damit dyan dahil napakainit dito sa amin. Grabe ba? Para kang nasa impyerno. So balik na nga tayo. Bali, ito na nga pala yung ginawa nating kikiam. Sa isang sardinas nakagawa tayo ng 70 kikiam. Marami-rami na rin ito, mga kagoy. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke para bumili ng kikiam. Kayang-kaya natin. Bago pa natin ito iprito, mga kagoy, syempre gagawa tayo ng sausawan na napakasarap. Bale, magiging sausawan natin dito ay suka na maraming sibuyas at sili. After natin makagawa ng sausawan natin, mga kagoy, umpisa na natin iprito tong ating kikiam. Ang paggagawa pala ng sariling homemade kikiam ay pwede talaga tong pang negosyo at bukod doon, pwedeng pang merienda tuwing hapon. Pagsasabay-sabay lang natin to ilalagay, mga kagoy, hanggang maging toasted. Bali, kumakain pala ako ng kikiam kapag tostado pala yung ating nailuto. Mas gustong-gusto kasi yung tostado kasi crunchy siya kapag kakainin. Ganun rin ba kayo, mga kagoy? Siya nga pala, mga kagoy, kapag napanood mo tong video na to, anong oras mo pala napanood? Paki-comment naman, mga kagoy. Hindi ko nga akalain, mga kagoy, na makakagawa ako ng sarili kong homemade kikiam. Syempre, sa umpisa pa lang naman, mga kagoy, hindi man ma-perfect. Ang importante ay nasimulan natin at natuto tayo kung paano gawin tong kikiam. Kaya nung naluto yung first batch ng kikiam natin, ganyan ang naging itsura niya. Medyo bitak-bitak pa nga tignan at hindi masyadong perfect. Pero kapag kinain to, masarap to. After natin mailuto yung isang batch, dito naman tayo sa pangalawang batch natin, mga kagoy. Kung papansinin nyo, tamang-tama yung pagkakahulma ko sa kikiam. Magkasing tulad na sila ng kikiam na binibili sa palengke. Kapag nailuto na natin lahat, mga kagoy, bali ganito na yung magiging itsura ng ating niluto kapag natapos at na. At ito na nga yung final output natin. Meron na tayong sariling homemade kikiam na special talaga dahil tayo talaga ang nagluto nito. Kung nagustuhan mo tong vlog na to, mga kagoy, please share and like at paki-comment na rin kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad itong aking syempre, vlog. Hindi mawawala ang tikiman serye dito. Unang kagat pa lang, mga kagoy, napakasarap na, agoy. Teka lang, mga kagoy, meron ako alam na online game up na pwede yung pagkakitaan nito ang larong Amber Game. Napakadali lang ang gagawin natin sa larong Amber Game. Ida-download mo lang siya, tire-register mo lang yung active account number dito sa larong Amber Game. At kapag nagawa mo na yun, mga kagoy, bubungad ang iba't ibang laro. Andiyan ang Dragon Tiger, Color Game, Animal World at iba pa. Kung saan pwede kang manalo ng malalaking pa-premyo nila dito sa larong Amber Game. Isa nga sa pinaka-paborito kong nilalaro dito sa Amber Game, itong larong Color Game. Hindi ko na kailangan pumunta ng perya para maglaro mismo ng Color Game dahil andito na mismo sa larong Amber Game ang Color Game. Bali, tataya ka lang dyan sa mga choices na kulay at hihintayin mo lang manalo, mga kagoy. Kapag nahulog na yung 3 dice at natsempohan mo na yung kulay ang tinayaan mo ay lumabas, panigurado panalo ka dito. At kapag naubusan ka naman ng mga kagoy ng iyong pera dito sa larong Amber Game, pumunta ka lang mismo sa wallet or sa cash in para mag-recharge at madagdagan ng iyong pera dito sa larong Amber Game. Kapag nanalo ka naman ng malaking pa-premyo dito, pumunta ka lang mismo sa withdraw para withdraw ang iyong napanalunan. Iko-connect mo lang ang iyong GCash account sa larong Amber Game at maghihintay ka lang ng mga ilang minutes para ma-withdraw mo ang iyong napanalunan. Ganun lang kadali kumita at manalo dito. Tara, let's G!